at kasal. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Iba say, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At habang inihanda po natin ang ating unang talatang ating babasahin, dito po sa Galatia, chapter 6, verse 17, ako muna po yung nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pataas sa pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagparangal, ay tanging sa ating pinakamawalapay po lamang. At ako po yung nagpapaabot po ng dobling paggalang at pagrespeto sa ating beloved pastor, Will Rishad Almeida, the anti-prophet of a loving God, maging sa lahat po ng kailang mga anak, dalmi the children, dalmi the family, grandchildren, at patuloy po nating inaalala ang mga gitong araw turo po natin dearly beloved son pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, at binabati ko din po ng magandang hapon ang lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa lahat po ng ating mga beloved preacher, sa ating ordained preacher, sa lahat po na narito mga wait manunugtog, sa ating minamahal mga kapatiran, maging sa ating live webcasts, sa kanilang mga tahanan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang dagat na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Magandang hapon po sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli po ang ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Purihin mo ang Panginoon. Tayo po bubukas ng ating mga Biblia. Kaya libasahin po natin ang ating unang talata, Galatia chapter 6, verse 17. Dito po sa Galatia Kapitulo 6, talatang 17, buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating paksa, mga minamahal ko, dala natin nakalimbag sa ating katawan. Katulad po ng sinabi ng Apostol Pablo, I bear in my body the mark of the Lord Jesus. Sabi ng Apostol Pablo, dala kong nakalimbag sa aking katawan ay ang mga tanda ni Jesus. Kaya nga sabi niya, buhat ngayon, sino man ay huwag mapagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ay ang mga tanda ni Jesus. Amen? Dala kong nakalimbag sa aking katawan, ibig sabihin, nakatatak sa aking katawan. Nakalimbag sa aking katawan ay ang mga tanda ng ating mahal na Panginoon. Amen? Maraming tao ngayon, mga minamahal ko, na makikita natin, kumbaga, ordinaryo na lamang sa kanila, na makikita natin ang mga tao, minsan may mga tattoo sa kanilang mga katawan. Pagka normal na lang po sa mga tao po yan, na may mga tattoo sa kanilang mga tawan. Kung saan iba't ibang mga disenyo na ating makikita, praise God, na walang pinipili, mapababae, mapalalaki. Makikita natin, talagang nagpapalagay po sila ng mga tattoo sa kanilang katawan. Iba't ibang mga kulay na talagang magbibigay atraksyon. Kaya marami ang mga naiinganyo. Kasi para sa kanila, ito po'y isang art. Kapag nakikita nila maganda sa paningin, yung mga tattoo na yan, kaya maraming naiinganyo at kumbaga para sa kanila, ito po'y normal na lamang. Na ordinaryo na lamang sa isang tao na siya po ay mayroong mga tattoo sa kanyang mga katawan. Subalit dito sa Biblia, mga minamahal ko, iba po ang sinasabi ng Apostol Pablo na nakalimbag sa kanyang katawan. Hindi po ito isang tattoo, kundi ito po isang mga tanda ng ating dakilang Diyos, mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung sinasabi ng Apostol Pablo na nakalimbag sa aking katawan. Hindi po yun isang tanda, isang marka ng saan, katulad na makikita natin sa mga tao, may mga tattoo. Praise the Lord. Pero si Apostol Pablo, hindi po yan isang tattoo, kundi ito po isang marka, isang tanda ng ating mahal na Panginoon na kung saan, yan po yung mga himala at mga tanda ng ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat si Apostol Pablo, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, sa panahon ni Apostol Pablo, gumagawa ang himala ng Diyos. Amen? Sa panahon ni Apostol Pablo, sabi ng Biblia, gumagawa ng mga himala ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng kamay ni Apostol Pablo. Kaya napakaraming gumagaling. Sapagkat si Apostol Pablo, yung tanda na sinasabi po niya, hindi po yung isang tattoo, kundi isang marka, isang tanda, mga minamahal ko, ng mga himala ng Diyos, kung saan sa pamamagitan lamang ng kamay ni Apostol Pablo, ang bawat may karamdaman, ito po ay gumagaling. Amen? Bakit?
sapagkat si Apostol Pablo ay puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Basahin natin dito mga minamahal sa Gawa. Kabanatang 19, talatang 11 hanggang 12. Dito po sa Gawa, chapter 19, verse 11 and 12. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo o mga tapi mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nangagsisilabas ang masasamang espiritu. Amen. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung sinasabi ng Apostol Pablo, dala kong nakalimbag sa aking katawan ay ang mga marka, ang mga tanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung bakit ang Diyos ay gumagawa ng mga himala sa panahon ng Apostol Pablo, sapagkat siya po ay sinasamahan ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Siya po'y puspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Sapagkat yung nakalimbag sa kanyang katawan, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi rito sa aklat po ng Roma, bagamat tayo po ay mga pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang nakalimbag sa ating katawan ay ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga rito mga minamahal, sapagkat ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, sila po ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang nakalimbag sa iyong katawan, hindi isang tato, kundi isang marka ni Jesus kung saan ang mga himala ng ating pinakamamahal sapagkat nasa iyo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, basahin po natin mga minamahal sa Roma 8, talatang 9 at italo natin sa talatang 14. Dito po sa Roma Kapitulo 8, talatang 9 at 14. Datapot kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos. Datapot kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. 14. Sapagat ang lahat na mapinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Sabi ng Biblia, datapot kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kaya yun nakalimbag sa ating katawan, mga minamahal ko, mismo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan sabi ng Biblia, kung bakit tayo sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat yun nakalimbag sa ating katawan, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Meron tayong Espiritu ng Diyos. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Sabi pa ng Ephesians, mga minamahal, Episo, chapter 4, verse 30, ye are sealed with the Holy Spirit of God. Amen. Tayo po'y tinatakan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya meron tayong kapangyarihan. At pagsabi ng praise the Lord, yung nakalimbag sa atin mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Acts 1:8, when the Holy Ghost come upon you, you shall receive power. Kapag meron kang Espiritu ng Diyos, meron kang kapangyarihan. At pagsabi ng praise the Lord, kaya walang anak ng Diyos na walang kapangyarihan. Ang lahat ng anak ng Diyos may kapangyarihan sapagkat nasa atin mismo, nakalimbag sa ating katawan, ay si Kristo, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya dito, mga minamahal ko, totoo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kung si Apostol Pablo nagpapagaling ng iba't ibang uri karamdaman, lahat ng mga karamdaman lumalapit sa kanya, mga minamahal, siya ay pinapagaling. Ang lahat ay pinapagaling ng ating malapay ng bakit sapagkat si Apostol Pablo ay puspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ganon din po tayo, mga minamahal ko, sapagkat yung Diyos ni Pablo at ang Diyos natin ay iisa lang. Amen? Kung paano si Apostol Pablo may kapangyarihan, ganon din po tayo, mga anak ng Diyos. Meron tayong kapangyarihan. Amen? Sapagkat sabi nga ng Biblia, ye are sealed with the Holy Spirit of God. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos ng patunay na nakalimbag sa ating katawan ay hindi tato, kundi ang mga himalat tanda ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Meron tayong kapatiran sa Balaybay, mga minamahal, bagong save. Siya po'y demoposis. Napakatagal na panahon na siya po'y inalipi ng masamang espiritu. Grabe ang pagka-alipi sa kanya ng masamang espiritu. Napakalakas siyang tao. Babae ito, mga minamahal. Napakalakas siyang tao. Ilan silang umahawak sa kanya, mga minamahal, hindi siya mapigilan. Sobrang lakas niya. Praise God. Subalit sa pamagitan lamang ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, pagpapatong ng kamay, yung masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya for how many years? Ngayon, siya po'y galak na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakainit paglingkod ngayon sa mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat siya po'y pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Dahil pagsabi ng praise the Lord, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito, mga minamahal ko, totoo ang ating Diyos. Amen? Lahat tayo may kapangyarihan, ultimo mga bata. Kapag nanalangin sa mahal na Panginoon, kapag sila may karamdaman na nanalangin sa Diyos, timon yung karamdaman, anumang uri karamdaman, sa pamagitan lamang ng pagpapatong ng mga kamay, ang mga karamdaman ay lumalayas, pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat yan po'y nasa Biblia. Bilang tanda, sabi ng Biblia, lalaki pa mga tandang ito sa may mga espiritu ng Diyos. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Ipapatol lang ang mga kamay sa kanilang may sakit. Sabi ng Biblia, sila po ay magsisigaling sapagkat ang tanda ng Diyos, kapag nasa ka lang espiritu ng Diyos, walang uri karamdamang demonyo ang magtatagumpay sapagkat nandiyan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal ko, dito po sa Marcos 16, 17 hanggang 18. Dito po sa Marcos, chapter 16, verse 17 and 18. At lalaki pa mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Amen? Lalaki pa mga tandang ito sa magsampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsihawak ng mga ahas at pagsinom sila ng mga bagay na kamamatay, sa anumang paraan hindi makakasama sa kanila. Hindi makakasama sa kanila. Ang gaya na pakikang patotoo, mga minamahal, meron tayong kapatid sa dakpo ng dinalupihan. Praise the Lord. Noong time na yun, nagluluto po siya ng sinigang na bangus. Yung kanyang niluluto. At hindi niya napansin, mga minamahal ko, yung kanyang ilalagay na pangsangkap doon sa kanyang sinigang na bangus, akala niya magic sarap. Sapagkat doon pala itinabi ng kanyang beloved husband, yung abono. Halos pagkatabi lang sila, mga minamahal ko. Ilang beses niya nilagyan ng akala niya magic sarap yung kanyang itinitimpla. Sabi niya, unang tikim niya, walang lasa. Inulit niya ng inulit, mga minamahal ko, hanggang sa naubos niya. Nagtataka siya ba't walang lasa. Hanggang sa nilagay niya na ng patis, mga minamahal, doon nagkalasa. Pero nung isinirve niya sa kanyang pamilya, yung pagkain na yon, yung kanyang nilutong sinigang na bangus, hinanap niya kanyang beloved husband, yung abono, o saan napunta. Doon lamang inalaman, yung kanyang palang itinimpla doon sa sinigang na bangus ay abono. Kung hindi totoo ang Diyos, mga minamahal, baka napahamak silang pamilya. Pero sabi ng Biblia, mga bagay na hindi natin sinasadya, hindi po yan makakasama para sa atin sapagkat iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat yung nakalimbag sa ating katawan, si Kristo ang ating pinakamamahal na Panginoon na siya nagpoprotekta sa atin, nag-iingat sa atin. Kaya nga may kapangyarihan tayo, lahat pagsabi ng praise the Lord. Imagine, abono, naubos niya mismo yung lalagyan ng abono. Akala niya magic sarap, ay halos kakulay daw po, mga minamahal. Praise the Lord, doon lamang yung napansin, nung hinahanap na ng kailangang beloved husband, wala na yung abono, na itimpla pala niya. Talagang dito to, on Diyos dito, napahamak sila. Yung kanyang mga anak, mga minamahal, nakain po nila yung sinigang na sarap pa sila. Pero totoo ang ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pa tayong kapatiran, mga minamahal, nakakain ng kabuti. Pag tag-ulan, tumutubo na kabuti. Praise the Lord, akala niya, yung kabuti na kuha niya, ay yung mismo yung kinakain. Talagang, yun lang kinain lang, dahil sa pagkatong gabi na wala sila makain.
Mabuti lang kamo, natulog pa tulog na yung mga anak nila, pero sila mag-asawa, sila po kumain. Niluto nila, maya-maya, segundo lamang, talagang nanakit na yung kalang dibdib. Talagang hirap na sila huminga. Halos maputulan na sila ng hininga, mga minamahal. Sumusuka sila na napakarami, iba't ibang kulay na, mga minamahal ko. Ang ginawa lamang nila, naalala nila sa ganung klaseng kalagayan, magpuri lamang sila sa ating mahal na Panginoon. Habang sila nagpupuri sa dakilang Diyos, sumuka sila, mga minamahal, napakaberde. Talagang berding-berding yung pagkasuka. Yung pala yung lason na nakain nila, mga minamahal ko. Talagang kung di totoo ang Diyos, maaring namatay na itong kapatid natin sa mahal na Panginoon. Pero totoo ang ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat sinabi ng Biblia, nating binasang talata, sila'y magsihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na kamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. No, hindi makakasama sa kanila, huwag lang nating sadyain. Alam nating lason, huwag nating gawin sapagkat maaari tayong mapurwisyo o maaari tayong may mangyari sa ating masama, mga minamahal ko, huwag natin sadyain. Pero kung hindi natin sinasadya, tayo po'y iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat pagsabi ng praise the Lord, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, yan po yung pagkakaiba, mga minamahal ko, na tayo po mula na tayo maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, nalaman natin ang mga bagay na sinasabi ng Biblia na napakalaki palang pakinabang para sa atin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi pala kalugihan para sa atin, sapagkat pakinabang para sa atin kapag tayo po pala ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Imagine, protektahan ka ng mahal na Panginoon sa ganung paraan, sa ganung bagay, may Diyos na mag-iingat sa iyo. Ay kung wala ka sa mahal na Panginoon, baka yung mga kapatid natin nagpatotoo na ito, na hindi natin napakinggan yung patotoo, maaaring sila po'y binawian na, 6 feet below the ground na. Pero yun po ay totoo na nangyari sa buhay po nila sapagkat sila po ay sinasamahan ng Diyos. Meron silang espiritu ng ating malapan na nakalimbag sa kanilang katawan. Pakinabang para sa atin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kaya lang minsan, ang nakakalungkot lang isipin, mga minamahal ko, may mga mananampalataya na tila baga nagkikitbalikat sa kanilang ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi nila alam kung anong klaseng kalagayan meron sila sa kanilang pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, amen? Kakaiba ang ating kalagayan bilang mga normal na tao, mga minamahal. Amen? Kasi meron tayong banal na Espiritu ng Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, meron tayong santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na higit na makapag-iingat sa atin at higit na bibigay sa atin ng kalakasan sa panahon ng ating pangangailangan. Amen? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kakaiba, mga minamahal ko, yung mga patutuo natin dito, na hindi natin mapakinggan sa ibang mga gawain, kundi dito lamang po yan sa gawain ito, sapagkat walang ibang nakalimbag sa ating katawan dito, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, palampakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pa tayong patutuo, meron tayong kapatiran, mga minamahal, hinold up po ito. Alam mo yung estilo ng hold upper? Binigyan siya ng kapirasong papel. Inabot sa kanya. At nakasulat po doon, mga minamahal ko, sabi sa kanya doon sa papel na nakasulat doon, huwag kang sisigaw. Kung hindi babarilin kita sa ulo. Natakot ba yung ating kapatid, mga minamahal? Doon sa kanya nabasa, kapiraso, yun ang estero ng mga hold upper. Binigyan siya ng kapirasong papel at yung nakasulat po doon, huwag kang sisigaw, kundi babaril kita sa ulo. Pero anong ginawa ng ating mga kapatid? Ibig siya po ay matakot, mga minamahal ko, lalo niyang isinigaw ang hallelujah, praise the Lord, with authority. Amen? Ano nangyari sa hold upper? Siya po ay tumakbo. At ang huling narinig ng ating kapatiran, mga minamahal ko, praise God, sapagkat totoo may hawak yung baril eh. Yung ating kapatiran, habang siya po ay nagpapahayag ng patotoo, narinig niya sa kanyang likuran, yung gatilyo tumutunog. Lumalagitik yung gatilyo. Ibig sabihin, kinakalabit yung baril, mga minamahal ko. Pero hindi po pumuputok habang siya po'y sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Grabe. Grabing kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng hold upper na ito, anong klaseng tao ito? Biglang tumakbo yung hold upper, mga minamahal ko. Bakit? Sapagkat sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kakaiba ang ating kalagayan, mga minamahal. Hindi po tayo mga normal na tao na akala ng iba tayo mga born again Christian din na katulad nila. Bagamat tayo normal na tao bilang mga mananampalataya ni Kristo, ang pagkakaiba lang natin sa kanila,
tayo po ay merong Espiritu ng Diyos na nakalimbag sa ating katawan, na kahit ang kaaway ng Diyos ay hindi magtatagumpay, kahit ang demonyo, kahit anumang masamang tao, hindi magtatagumpay sapagkat nasa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin yung ating kapatid, matakot, mga minamahal ko. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, hindi tayo binigyan ng Espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan. At pagsabi ng praise the Lord, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na rebukin, sawayin ang lahat ng gawa ng demonyo, lahat ng karamdaman. Kapag sinaway mo sa pangalan ng Jesus, walang magtatagumpay. Lahat yan ay tatakas sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit nangyayari sa buhay po natin yan, mga minamahal ko? Sapagkat tayo lamang po nakaabot ng tunay na pamantayan ng totoong paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Tayo lamang po, mga minamahal ko, totoong nakaabot po niyan ng tunay na pamantayan ng paglilingkod sa Diyos. Na tayo po inaralan at tinuruan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon kung saan itinuro sa atin ang pinakamataas na antas sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman, lahat ng mga himala ay nangyayari sa ministeryo ito sapagkat tayo lang po nakaabot ng totoong pamantayan ng ating totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang iglesyang ito ay sinasamahan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Signs and wonders and miracle. Sabi nga ng Hebrew chapter 2 verse 4, sinasamahan tayo ng dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito katakot-takot na mga himala, mga patotoo natin napapakinggan. Amen? Sa buhay po lamang natin. Kung iisa-isahin natin lahat ng mga himala ng Diyos, kung babalik-balikan natin palagi yung mga himala ng Diyos, abay hindi matatapos yung ating banal na gawain, hindi mauubos-ubos yung ating patotoo. Amen? Ay yung iba nagsasawa na magpatotoo, huwag po natin pagsawaan po yan sapagkat Diyos po ang gumawa po niyan. Amen? Habang tayo may kalakasan, habang tayo may buhay, ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos sapagkat yan po'y himala ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Ay nung araw, wala naman tayong patotoo eh. Wala tayong himala. Pero dito lamang natin naranasan yan sapagkat totoo ang Diyos na ating nakilala sa gawain ito. Totoong makapangyarihang Diyos. Lahat pagsabi ng praise the Lord, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi rito mga minamahal ko, bakit nangyayari sa atin mga bagay na yan? Sapagkat ang nakalimbag sa ating katawan, mismo ang ating dakilang Diyos. Dala-dala natin palagi ang kapangyarihan ng ating malapan. Saan man tayo pumaroon, dala-dala natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga rito mga minamahal ko sa Psalms, chapter 112, verse 1-3, sabi po dyan, ang binhi ng matuwid, no? Sabi dyan, ang lahi ng binhing matuwid ay magiging mapalad. Amen? Sapagkat magiging makapangyarihan. Oh? Kapag ikaw po ay naging lahing binhing matuwid, sapagkat ang nakalimbag sa iyong katawan, si Kristo, sabi ng Biblia, ikaw ay magiging mapalad sapagkat ikaw ay magiging makapangyarihan. Basahin po natin dito po sa Psalm 112, verse 1-3. Praise the Lord. Dito po sa awit 112, talatang 1 hanggang 3. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Amen. Amen. Isang malakas sa palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oh. Ang lahi ng bining matuwid ay magiging mapalad. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Magiging makapangyarihan, sabi ng Biblia. Basahin natin, sabi nito, purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Amen? Kaya kapag ikaw ay isang lahing binhing matuwid sa paningin ng ating dakilang Diyos, unang-una, ikaw ay mapalad. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Ikaw ay mapalad sapagkat sabi ng Biblia, ang katwiran ng Diyos ay mananatili sa iyo magpakailanman. Amen? Sabi pa ng Biblia, sapagkat magiging makapangyarihan. Magiging makapangyarihan ka. Walang kaaway ng Diyos na magtatagumpay sa iyo kapag ikaw ay lumalakad ng matuwid
sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 31, if God be with you, who can be against you? Amen? Kung Diyos ay nasa iyo, sino pa magiging laban sa iyo? Sapagkat sabi nga ng ating binasa talata, maging ang katwiran ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya tinawag kang lahing binhing matuwid, ikaw ay mapalad sapagkat sumasayo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang nakalimbag sa iyong katawan, walang iba, kundi ang ating dakilang Diyos na makapangyarihan. At pagsabi ng praise the Lord, kaya nga sabi rito mga minamahal ko, kapag nasa iyong katwiran ng Diyos, mananatili siya magpakailanman, sabi ito, maging ang kaginawaan at kayamanan ay mananatili sa kanyang bahay. Yung bahay po na tinutukoy po dyan, mga minamahal ko, yan po yung ating katawan. Amen? Yung bahay na tinutukoy po dyan, yan po yung ating katawan, sapagkat we are the temple of the living God. Kaya sabi dyan, magiging mapalad ka sapagkat mananatili sa iyo, maging ang kayamanan, maging ang kaginhawaan, sabi ng Biblia, lalo ng kanyang katwiran, ay mananatili sa iyo magpakailanman. Amen? Yung kayamanan, yung kaginawaan, yan po ay pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, meron tayong tinatawag na abundant blessing, pagpapalang material, pagpapalang pisikal, spiritual, may langit at buhay na walang hanggang pa. Amen? Iba si praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ating kalagayan na ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Sapagkat magiging mapalad ka kapag nasa iyo mismo ang katwiran ng Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, sabi rito, ikaw ay ginawang bayang banal ng ating dakilang Diyos. Pinili ka ng ating mahal na Panginoon upang kanyang maging sariling pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda ng kalagayan po natin. At pagsabi ng praise the Lord, amen? Kaya minsan nakakalungkot isipin, mga minamahal, may mga manampalataya talagang gano'n ang kalang kalagayang paglilingkod sa Diyos. Kung tutusin, kung iisipin lamang nila yung kalang kalagayan, abay hindi sila dapat magpabaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag nasa iyo yung kayamanan, nasa iyo kaginawaan, hindi mo na kailangan ilayo pang sarili mo. Amen? Sapagkat sabi ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay ginawang bayang banal ng Diyos. Pinili ka ng ating pinakamamalapan upang ikaw ay kanyang maging sariling pag-aari. Kapag ikaw ay ginawang pag-aari ng Diyos, tandaan mo, kailanman, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat inari ka na ng Diyos sa kanyang sariling pag-aari. Kaya kahit anong kalagayan natin, minsan nahihirapan tayo sa paglilingkod sa Diyos, dumadaan tayo sa mga problema, pagsubok. Kapag inari kang pag-aari ng Diyos, itatakbo sa isip mo, i-mindset mo sa isip mo, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, dahil inari kang pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Panghawakan mo lamang ang kanyang mga pangako. Mga minamahal ko, itingin mo lamang ang iyong mga mata. No, sabi nga ito, ang iyong tingnan lamang yung kanyang mga pangako. Dahil inari kanyang sariling pag-aari, bayang pag-aari ng Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagmamay-ari sa iyo. Amen. Gaya ng isang kwento, mga minamahal ko, yung magkaibigang si Usa at saka si Kalabaw, yung magkaibigang ito, mga minamahal ko, praise God, lagi niyang kinakantsawan si Kalabaw sa tuwing makikita niya. Dahil yung kanyang kaibigan na si Kalabaw, wala nang ang kanyang buhay, ay lagi na lang doon sa isang lugar na yun sapagkat siya po ay nakatali. Kaya tuwing papasyalan to ni Usa, yung kanyang kaibigan, lagi niyang kinakantsawan. Sabi nga niya, Kalabaw, ang ganyan ka na lang. Hindi ka na makagala kasi nakatali ka na. Hindi ka gaya ko, na kung saan ako nakakarating, lahat nalilibot ko, nakakarating kung saan, malayang-malaya ako. Pero isang araw, mga minamahal, nakita ni Kalabaw, pero isang grupo ng mga kalalakihan, kung saan, ito pala yung mga ngaso. Praise the Lord. Mamaya-maya, mga minamahal, nakarinig po silang isang putok. At mga ilang oras, ilang segundo lamang, mga minamahal ko, nakita niya yung mga kalalakihan ito, bit-bit na si Usa. Siya pala yung naging pakay ng mga ngaso ito. Mga minamahal, nung napadaan si Usa, doon sa kanyang kaibigan na si Kalabaw, ang sabi ng kanyang kaibigan na si Usa, napakapalad mo, Kalabaw, sapagkat may nagmamay-ari sa iyo. Hindi ka nila kayang galawin, samantalang ako walang nagmamay-ari sa akin.
Kaya napakabalat po natin sapagkat tayo po'y inaring pag-aari ng Diyos. May nagmamay-ari sa atin. Sapagkat yung nakalimbag sa ating katawan, hindi isang tato, kundi si Kristo ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Amen? Meron tayong banal na Espiritu ng Diyos. Yan pong patunay sapagkat sabi ng Biblia, ye are sealed with the Holy Spirit of God. Tinatakang ka na ng Diyos. Tinatakang ka ng banal na Espiritu ng Diyos para ikaw ay hindi maagaw ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero panghawakan mo lamang, ang tignan mo lamang mga minamahal ko, yung kanyang mga pangako, mga minamahal ko. Praise the Lord. At pagsabi ng praise the Lord, yun ang tignan mo. Yung kanyang mga pangako, mga minamahal ko, dahil tayo pong lahat ay inari na ng Diyos, inaring pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mo lamang pabayaan ang kanyang mga salita. Sapagkat meron din po siyang salita na kapag pinabayaan mo ang Diyos, pababayaan ka rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Basahin muna natin mga minamahal dito po sa Deuteronomy chapter 14 verse 2. Praise the Lord. Dito po sa Deuteronomy, chapter 14, verse 2, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na upang maging bayan sa kanya, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Amen. Amen. Sapagkat ikaw ay isang banal. No? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. At ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan ng kanyang sariling pag-aari ng higit sa lahat ng bayan. No? Higit sa lahat ng bayan. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal ko. Kaya hindi tayo ordinaryong basta-basta na lamang manampalataya ni Kristo, kundi tayo po'y mga totoong anak ng Diyos. Amen. Tayo po'y pinili ng Diyos. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ye are sealed with the Holy Spirit of God. Kaya hindi tayo ordinaryong tao lamang. Nakagaya ng iba, mga minamahal ko, mga manampalataya sila, mga born again Christian din. Pero wala silang patotoo, walang mga himala. Dito, katakot-takot na himala ang ating nakikita at naranasan. Tayo mismo, meron tayong patotoo sa buhay natin sapagkat tayo mismo ang naging prueba at ebidensya. When the Holy Ghost come upon you, you shall receive power. Palapakan natin ng Diyos. Meron tayong kapangyarihan, kami naman ko, magpalayas ng mga uring ng gawa ng kaaway ng Diyos. Demonyong makaramdaman, demonyong lahat ng gawa ng nilalang ng kaaway ng Diyos. Kaya natin palayasin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Sapagkat tayo po ay merong Diyos na nagmamay-ari sa atin. Kaya nga, mapalad ang lahi ng binhing matuwid. Sapagkat nasa kanila yung katwiran ng Diyos, maging yung kayamanan ng Diyos, maging yung kanyang kaginawaan ng Diyos nasa atin. Amen. Kaya nasa atin na lahat eh. Amen. Napakapalad po natin, nasa atin na mismo lahat yan. Panghawakan na lamang natin ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. He is the source of everything. Siya po ang pinagbumulan ng lahat ng bagay. Amen. Sa panahon ng ating pangailangan, hindi natin kailangan ilayo yung ating mga sarili. Hanapin natin kung saan tayo. Kundi ang gawin natin sa panahon ng pangailangan, tumawag ka at manalangin sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee. At ako'y magpapakita sa mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman sapagkat akong Diyos, buhay at tumutugon sa mga panalangin ng mga taong matuwid. Amen. Iba si praise the Lord. Kaya nga sinabing mapalad, mga minamahal ko, anong dapat lamang natin gawin sa panahon ng ating mga pangailangan? Sabi ng Mateo, sa 6:33, sabi po dyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lamang ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, wala ka nang aalalahanin pa kapag ibinigay mo sa Diyos ang lahat ng bagay, sapagkat nasa Kanya mismo, sabi ng Biblia, kaginawaan at kayamanan ay mananatili na nasa Kanyang bahay. Nasa atin na mismo yun. Kailangan alam na natin gamitin kung paano natin gagamitin ito. Praise the Lord. Kaya nga sabi ng Mateo, unahin mo lamang kanyang kaharian, kanyang katwiran, at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, amen? Kaya nga sabi rito,
ikaw lamang ay manatili sa paglilingkod sa Diyos. Ganapin mo lamang kanyang mga banal na kalooban, sapagkat ikay bayang pinili ng ating mahal na Panginoon upang ikay maging kanyang sariling pag-aari. Sabi ng Biblia. Kaya sabi niya po sa Pablo, I bear in my body, which is Christ Jesus. Yung nakalimbag sa kanyang katawan, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag nasa si Kristo, ano pang magiging laban sa iyo? Amen? Sa panahon ng pangailangan, wala ka nang aalalahanin pa. Sapagkat sabi ng Biblia, unahin mo lamang kanyang karya, kanyang katwiran, lahat ng bagay pawang idaragdag sa iyo. Yun pala yung proseso, yun pala tanging paraan, yun pala ang solusyon. Kapag may problema ka, may mga karamdaman ka, unahin mo ang karya at katwiran ng Diyos. Lahat ng bagay kayang gawin sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bagay na imposible sa tao, pero sa Diyos, walang imposible, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, napakaganda ng kalagayan po natin. Kung i-imagine mo lang yung kalagayan mo, napakaganda. Pero pag tumingin ka sa mga kaliwat ka ng mga problema, hindi mo maiisip yung kabutihan ng Diyos. Pero kapag tinitingnan mo palagi yung kabutihan ng mahal na Panginoon, praise the Lord. Amen? Magagalak palagi yung puso sapagkat alam mo, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panahon ng pangailangan, ang Diyos ay handang tumulong, handang saklolo sa bawat kanyang mga anak sapagkat ang nakalimbag sa ating katawan, walang iba, si Kristo, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isa malakas sa palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po imawit ng mga magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating mga Bible reader, sa ating mga beloved preacher. Awitin po natin likang pasalamat. Ay ganda ng buhay ko, magmula nang magpilala ka sa lungkot naging masaya. Salamat po, Panginoon. Puri tayo sa mahal na Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo Lahat ng sana ko. Hindi ko kayang mabayaran. Yes, hallelujah. Ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha naman. O Panginoon, Panginoon gamitin mo. Yes, hallelujah, hallelujah. Ang buhay na hirap ko sa'yo, bilang ganti sa kabutihan mo, nakikita mo. Yes, O God. Ang panahon At kalakasan, iniwanan, kalayawan,
ay kukunin na. Purihin natin Diyos, Panginoon. Tungo sa Napakaganda ng kalagayan natin ngayon, Panginoon. May Diyos na nagpoprotekta sa atin. na siya Na nakalibag sa ating katawan mismo ang ating Panginoon. hindi ko kayang babayaran. Hallelujah. Ang iyong pagmamahal sa tulad ko sa Diyos, mahal. Kundi ang paglingkod natin sa tao sa puso, kung lakas, kung pag-iisip, kung kaluluwa, sapagkat napakapalat natin, Panginoon. Sabi ng Biblia, ang layo ng piling matuwid ay magiging mapalat, sapagkat sila ay magiging makapangyarihan. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Tayo po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpalang lubos ang ating dakilang Diyos. Meron tayong mga kapatid ng mga minamahal. From rag to riches, wala sa kahirapan, itinaas sa mahal na Panginoon. Pinagpala ng Diyos.
Bakit? Sapagkat isa yan sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Magiging mapalad ang lahi ng binhing matuwid, sapagkat nasa kanila ang kaginawaan, kayamanan, maging ang katuwiran ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang nakalimbag sa ating katawan, walang iba kundi si Kristo. Ye are sealed with the Holy Spirit of God. At ang sino mo may Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Napakaganda ng kalagayan po natin. Kaya pahalagan natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Hindi tayo simpleng mananampalataya lamang, kami na mahal ko. Hindi tayo katulad ng ibang mga mananampalataya, ng ibang mga Kristiyano, ibang mga born-again Christian. Bukod tangi tayo sa lahat, mga minamahal. Sapagkat mismo si Kristo ang nakalibag sa ating katawan. Kung bakit dala-dala natin na lagi ang kapangyarihan ng Diyos. Meron tayong power, meron tayong kapangyarihan. Sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Walang problema, walang karamdaman nagtatagumpay. Sapagkat nasa atin mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Sino hindi magpapasalamat sa Diyos? Sino hindi magtataas sa pangalan ng mahal na Panginoon? Kundi ang mga binhing pinagpala ng Diyos. Ang mga binhing matuwid na inaring pag-aari sa sarili ng Diyos. Tayo po yun ng mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya pahalagan natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Tayo lang po bukod tanging mga mananampalataya na totoong nagpapaabot ng dakilang pagpupuwid, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo mga minamahal sa ating mga pangailangan sa oras na ito. Mapalad po tayo mga minamahal sapagkat minsan pa ating po na narinig ang mga salita ng ating dakilang Diyos na kung saan hindi po tayo basta-basta mga mananampalataya lamang, kundi tayo po yung mga binhing matuwid. At ang katuwiran ng Diyos ay lagi nasa atin, magpakailan-kailanman. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, ang mabanal na kapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Sa pangulat panalangin ng aming beloved Pastor Wilson Almeida, mahal na Panginoon. Minsan ang pa aming itinataas sa aming mga kamay. Patuloy kami nagpapangbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkukulang sa iyo, Diyos. Minsan na paabuti mo lahat ng pangailangan ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Ano man ang kalamang kahilingan, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng bawat problema, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na siyang umaari sa amin. Nasa amin mismo ang iyong katwiran, O Diyos. Hallelujah. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, O Diyos. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang lagi namin tagumpay, Malang Panginoon. Aming itinadalangin sa iyo, Diyos. Hallelujah, pagpalain mo bawat isa sa amin, Malang Panginoon, kalakasang espiritual, ay lagi mo ipagkaloob sa amin, O Diyos, upang kami lagi mananagumpay sa araw-araw na aming pagkikipagbaka sa mundong ito, Malang Panginoon. Pagpalain mo po bawat mga anak mo, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, in Jesus' name. Bilang masiling mga minamalipat po natin ang ating kamay sa ating ulo at ang ating isang kamay lagay po natin sa ating katawan may karamdaman. Bawat karamdaman, bigkasin po natin. Bawat problema, bigkasin po natin. Mga minamahal po gawa ng kaaway, mga minamahal, bigkasin po natin lahat. Mga minamahal, palayasin natin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Dakilang Diyos, ang mabanal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Jesus. Sa pangunat panalangin ng beloved Pastor Wilson Almeida, aming sama-samang sinasuway. Lahat po ng gawa ng kaaway sa aming buhay, di mo niyo makaramdaman, lagay tayo sa cancer, asthma, sakit sa puso, ano mo uri karamdaman. Kasat, in the mighty name of Jesus, problem resolved, vice begun, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Bless the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay tatalon, bilang appreciation po natin sa pinga ng Biblia, tayo po yung sinundag na may kalakasan, may kagalakan, sapagkat malaki ang ganti sa atin sa langit, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po natin dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat po sa ating dakilang Diyos. At tayo po tuloy-tuloy pa, mga minamahal, tayo po dadako sa ating mga announcement. Narito po ang ating beloved Brother Paulo, para tayo po ipangunahan sa ating po mga karagdagang announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved preacher.
Beloved Brother Bong Byong, sa pinagpalang mensahe ng kaligtasan natin po nga napakinggan na pag-aralan sa hapong ito. Praise God, hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong mga announcement, praise the Lord. At ang ating pong announcement sa lugar na ito, dito po sa Olonga po, JMCIM Olonga po Outreach, ang ating pong schedule of services sa lugar na ito, pag-araw po meron po tayong sinasagawang 3 times a week na pananambahan sa lugar na ito. Kapag araw po ng Wednesday, tayo po nagsisimula katulad kanina, nagsimula ng 1:00 ng hapon, nagtatapos tayo ng ganito, 4:00 ng hapon, at pag Friday, itong ating Friday overnight prayer, ang ating magdamagang pananambahan yan, magdamagang pananalangin, tayo po nagsisimula ng 9:00 ng gabi, magtatapos tayo ng 4:00 ng madaling araw po ng Sabado. At pag Sunday, itong ating Sunday General Service, tayo nagsisimula ng 9:00 ng umaga, magtatapos po tayo ng 2:00 ng hapon. Atin na pong Holy Supper sa darating na dito po sa this coming Sunday. Tayo po Holy Supper na po natin. Praise God, atin pong sabihin sa iba upang sila po makadalo, ang ating minamahal na inibig ng mga kapatiran. Praise God. At ang ating pong mamaya po, ang ating pong Jesus Miracle Hour, ang ating webcast, live webcast sa Facebook at sa YouTube. Live po tayo sa Facebook and YouTube every Monday to Saturday yan. Tayo po nagsisimula ng 9:00 ng gabi, magtatapos tayo ng 10:00 ng gabi. At patuloy nyo pong i-share yan. Nakikibalikat na po kayo noon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ng pag-share pang ating mga kababayan. Sa uling panahong ito, sila po makakilala, makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. At ang ating pong radio program ay sa radio program sa Manila, ang pihitan natin sa mga radyo, DCME, 1530 kHz, AM band, Monday to Saturday po yan. Tayo po nagsisimula ng 11:00 ng gabi, magtatapos tayo ng 12:00 ng hating gabi. At ang ating TV programs, PTV Channel 4 po yan. Every Saturday lamang yan. Mapapanood po natin yan sa PTV 4, nagsisimula ng 10:30 p.m., magtatapos tayo ng 12 midnight. At mga minamahal, kung wala na mamaya po after the service, meron po tayong alliance and counseling. Maaari lamang po magpunta dito sa harapan. At kung wala na pong karagdagang announcement, tayo po tumayo na po. Tayo po magpasalamat sa pinagpalang banal na gawain. Tayo sinamahan muli ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pagkilos ng kanyang banal na presensya na siyang ating kalakasan, kagalakan sa paglilingkod natin. Aking binibigay po pagkakataon sa mananalangin ng closing prayer, ating beloved elder, beloved brother Albert Barbin. Tayo po manalangin na po. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Bondok. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilang Diyos na makaparin sa lahat, sa patamis at mga pangalan po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan ang mahal na Panginoon, kami po yung nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat yugto ng aming pananambahan. Mahal na Panginoon, simula po sa pag-MC, joyful song, solemn song, sa pag-aawitan po ng mga beloved choir. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. At ganoon din po, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo na aming napakinggan sa araw nito, mahal na Panginoon. At maraming salamat din po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga matatapat mong mga anak na patuloy nagbibigay, mahal na Panginoon, sa kanilang 10 bahagi. Mahal na Panginoon, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah, sa ano po na inyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, at higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na sa amin na pakinggan, mahal na Panginoon, natutunan, mahal na Panginoon, na pinahayag, mahal na Panginoon, ng iyong banal na, ng iyong hallelujah, ng iyong mga ngaral, mahal na Panginoon, hallelujah, na amin na pag-aralan sa araw na ito, mahal na Panginoon, maraming pong salamat sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, at sa aming paggawi, mahal na Panginoon, minsan pa, mahal na Panginoon, patabayan niyo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, paratingin niyo po ang maluluhat ligtas sa aming mga tahanan, mahal na Panginoon, kung paano niyo po kayo pinag-ingatan, mahal na Panginoon, pagpunta sa inyong gawain, mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo rin po kami sa aming paggawi, mahal na Panginoon, pagpalayan niyo po kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, amen.